mangmang, ano? Hindi naman kayo mga mangmang eh. Mukha lang alamang. Masaya. Ang masaya. Yan, para maging masaya tayo. Para maging masaya tayo. Okay. Yun po yung sabi ng Bible, pinipili niya, sinuchoose niya yung mga mangmang para mapahiya yung mga marurunong. Kasi po, meron po kasi mga head knowledge na sila po ay pinapakita lamang nila matalino sila, pero besides wala po silang alam sa salita ng Diyos. Kaya ang bawat isa, binibless tayo ng Panginoon kasi tinuturuan niya tayo how to, yung definition ng Word of God, pagkaintindi natin sa salita ng Panginoon. That is a blessing. Amen? Bago pa lahat ay pumunay mo at manalangin. Tunay Panginoon, marami kong salamat. Walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Even though, Lord God, we are not deserving, but thank you because we choose us, Lord God, para ikaw ay aming pasalamatan at papurihan sa buhay nito. Maraming pong salamat, Panginoon, na sa araw nito, doon po sa aming pong mga kapatid namin na hindi po nakadalo ngayon dahil meron pong trabaho, meron pong mga pinuntahan. Dalangin po namin, Lord, sila po inyong ingatan. Yes. Panginoon, maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang hapon na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige kapatid. Sige kapatid. Okay. Kayo po ba'y nakaranas ng dumaan sa bintana? Yes, Amen. Walang takas. Tumatakas tayo nung unang panahon, no? Nako. Kumbaga, para lang makatakas tayo, dumadaan tayo doon sa mga bagay, sa lugar na kung saan hindi po natin inaasahan, pero doon tayo. Which is, yung mga windows, doon tayo, tapos ayaw nating dumaan sa pintuan kasi baka mahuli tayo. Okay? Kaya, thank God, pag-uusapan po natin. Parang nakaka-relate kayo, ano? Para pag-uusapan po natin ngayon, who is the door? Okay? Dito po kasi sa binasa natin, buong chapter po nitong, John chapter 10, sabi ng Panginoon doon, I am the door. Okay? Ako yung pintuan. Kung sinong papasok sa akin, ay magkakaroon ng buhay. Magkakaroon siya ng fullness of life. Kaya ito pag-usapan natin, life to the full. Ang buhay po ay para sa kauunlad ng buhay natin. Amen? Ito po ang salita ng Panginoon in John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Naparito daw po ang kaaway para siya ay magnakaw, pumatay, at manira. Okay. Who is our enemy? Satan. Satan, first, of course. Si Satan po ang una pong kaaway natin. Kasi po, kaaway din siya ng Diyos eh. Dahil tayo mga anak ng Diyos, naging kaaway na rin po natin siya. Naparito ang kaaway para siya ay magnakaw. Nakawin yung mga meron tayo. Ninanakaw niya yung happiness. Okay? Ninanakaw niya yung inyong enjoyment sa buhay. Ninanakaw niya yung health natin. Ninanakaw niya yung pera natin. Ninanakaw niya yung kaligayahan natin. In short, mga kapatid, lahat ng meron tayo, gusto niya itong nakawin sa iyo. Say amen. Amen. Kasi naparito siya para magnakaw eh. Kung minsan po sa kagalakan natin, natutuwa tayo na maglingkod sa Panginoon, dumarating yung panahon dumarating ang panahon na dito tayo susubukin ng kaaway ngayon kung totoo ba tayo masaya na maglilingkod sa Panginoon. Ang gagawin niya, bubulungan kanya. Bubulungan kanya. Huwag po na. Huwag kong bubulungan. Bubulungan kanya na tatamarin ka kasi po nanakawin niya yung panandalian mo eh. Na mga kaligayahan mo, lalo na pag ikay naglilingkod sa Panginoon. Tunay. Dumarating po sa panahon natin, mga kapatid, no? We are valuing our strength, our money. We are valuing our happiness, loved ones, family,